Hinamak na manugang. Kabanata 34. Kinaumagahan, ang sasakyan sa Lewis family ay pinaalis ng kanyang biyenan, kaya sumakay si Alex Dixon sa di-kuryente na sasakyan at dinala si Jane Lewis sa kumpanya ng Lewis Company. Sa gilid ng kalsada sa labas ng komunidad, nang mapadaan siya sa isang Rolls-Royce na nakaparada sa gilid ng kalsada, hindi niya namalayan at napatingin siya. Pero saglit lang siyang tumingin. Kung tutuusin, kahit hindi kasing develop ng yan capital ang Jinling, marami pa ring mayayaman. Walang-wala ang Rolls-Royce na ito, kaya hindi niya ito sineryosong tignan. Ngunit hindi niya alam ang mga taong nakaupo sa kotse ay si Su Chingcheng at ang kanyang sekretarya na si Qin Yue. Pinag-iwalay ng isang salamin, tumingin si Su Chingcheng kay Alex Dixon, na hindi niya kailanman nakalimutan mula noong bata pa siya. Ang kanyang puso ay napuno ng halo-halong damdamin. Medyo natuwa siya dahil matapos mawala si Alex Dixon ng napakaraming taon, sa wakas ay natagpuan na niya ito at nakita muli. Kasabay nito, medyo naasim ang kanyang puso dahil talagang miserable ang buhay ni Alex Dixon. Paglalabas siya ay nakasakay lang siya sa mumurahing electric bike. Ang malakas na pakiramdam niya ay biglang nalungkot, dahil ang babaeng kasama ni Alex Dixon na nakasakay ay hindi siya, kundi ang kanyang asawa. Nang magulo ang iniisip ni Su Chingcheng, si Qin Yue sa tabi niya ay nagtanong, "Chingcheng, pupuntahan ba natin siya at kamustahin siya?" Bahagyang umiling si Su Chingcheng at nakikita ang kanyang mapupulang labi habang malumanay na sinasabi, "Hindi na kailangan. Hindi ito ang tamang oras. Humanap tayo ng isa pang pagkakataon mamaya. Sa 2 araw na ito, gusto kong mamasyal sa Jinling at makita ang lungsod na pinanggalingan ni Elder, kung saan nakatira si Kuya Alex." Napabuntong hininga si Qin Yue at walang magawang tumongo sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, hindi alam ni Alex Dixon na sinusundan siya ni si Su Chingcheng mula noong bata pa siya. Ngayon, tahimik itong nakasunod sa kanya. Kakapasok pa lang ng mag-asawa sa kumpanya ay may ilang kasamahan sa trabaho ang sumalobong sa kanila. Bakas sa mukha nila ang saya habang binabati si Jane Lewis. Ang mga kasamahan na nakasalubong nila sa daan ay tumango rin para ipahayag ang mabuting kalooban kay Jane Lewis. Sa nakaraan, ito ay hindi maisip. Naglabas na ng pahayag ang kumpanya. Hindi lang sila humingi ng tawad kay Jane Lewis, ipinopromote pa nila siya bilang design director. Higit pa rito, sadyang binanggit ng Wanhao Company na si Jane Lewis ay isang namumukod tanging nangungunang designer. Kaya naman, natural na alam ng mga empleyado na may magandang kinabukasan si Jane Lewis. Kung hindi nila nasiyahan ngayon, huli na ang lahat sa darating. Sa sandaling ito, narinig ni Alex Dixon ang malamig na ungol. Tumingon siya at nakita niya si Megan Lewis na papasok na may malamig na mukha. Sinamaan niya ng tingin ang dalawa at akmang aalis na. Naalala pa ni Jane Lewis na pinilit siyang paalisin ni Megan Lewis sa opisina, bago siya walang ekspresyon na nagsabi, "Pinsan, bumalik ka at ipaalam mo sa kapatid mo at hilingin sa kanya na lisanin ang opisina. Ngayon ay assistant ko na si Alex at kailangan ng bakanting lugar." Umuso si Megan Lewis at sinabing, "Jane Lewis, huwag kang umasta na parang nakamit mo na ang tagumpay. Hindi ba pumirma ka lang ng kontrata? Sino ang nakakaalam kung anong uri ng kasuklam-suklam na bagay ang ginawa mo sa likod mo? Ngayong ikaw ay mayabang, ayan. Darating ang mga oras na iiyak ka din." Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Megan Lewis, kung magsasalita ka pa ng kalokohan, maniwala ka man o hindi, kaya kitang paiyakan ngayon din." Tumawa ng disdain si Megan Lewis at sinabing, "Gusto mo pa akong batukan? Pero totoo rin naman, ang isang wimp na katulad mo, maliban sa pananakit ng mga babae, wala ka ng ibang alam, di ba? Huwag kang matuwa, huwag, isipin mo na makakapagpahinga ka na ngayon." Nang matapos magsalita si Megan Lewis ay umalis na siya na naka-high heels. Sa sobrang bilis, dumilim ang mukha ni Mark Lewis. Sinimulan niyang ilipat ang kanyang mga gamit at bigyan ng espasyo si Alex Dixon. Kakakuha lang ni Jane Lewis ng kontrata mula sa Wanhao Company at na-promote bilang direktor ng disenyo. Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Mark Lewis sa kanya, hindi siya naglakas loob na kalabanan siya sa oras na ito. Nang makita si Mark Lewis na malungkot na umalis sa opisina,
nabuhayan ng loob si Jane Lewis. Sa oras na ito, pumasok si Old Lady Lewis at nakangiting sinabi, "Jane, ito ang unang araw mo bilang direktor ng disenyo. Ano ang pakiramdam mo?" Kinailangan ding suyuan at hawakan ni Old Lady Lewis si Jane Lewis dahil alam na alam niya sa kanyang puso ang lahat ay dahil kay Jane Lewis kaya nalampasan ng pamilya ang krisis at nakuha ang kontrata ng Wanhao. Kung magagalit sa kanya si Jane Lewis, maaari niyang iwanan ang Lewis family anumang oras at pumunta sa Wanhao Company para magtrabaho. Sa ganoong paraan, ang pamilya ay magdaranas ng malaking pagkawala. Magalang din si Jane Lewis at sinabi kay Old Lady Lewis, "Lola, kararating ko lang din. Hindi pa ako nakapasok sa office. Ayos lang." Tumawa si Old Lady Lewis at sinabing, "Dahan-dahan mong lang hanapin ang estado." Habang nagsasalita siya, nagpatuloy siya, "O tama, Jane. Lumapit ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Meng ng Yan Capital, si Meng Nooran, ay pupunta dito sa Jinling bukas ng hapon upang bisitahin ang ating pamilya. Hindi ba matalik na magkaibigan kayo? Hindi mo ba sasalubungin at batiin siya?" Meng Nooran. Nagtatakang tanong ni Jane Lewis, bakit bigla siyang bibisita? Ilang taon na ang nakalilipas, si Meng Nooran ay palaging nasa Jinling City upang pumasok sa universidad. Noong panahong iyon, hindi masama ang relasyon nila ni Jane Lewis at Megan Lewis at maituturing na malapit sa kaibigan. Gayunpaman, mula nang pumanaw si Liu Oldmaster at ang Lewis family ay nagsimulang hamina, si Meng Nooran ay nagsimulang lumayo kay Jane Lewis. Kahit na ang pamilya Meng ay isang pamilya sa Yan Capital, ito ay isang maliit na pamilya pa rin sa Yan Capital. Ang lakas ng pamilya ay halos kapareho ng Lewis family, ngunit pagkatapos ng paghina ng Lewis family, ang pamilya Meng ay nagsimulang magmura sa kanila. Kaya naman, medyo hindi makapaniwala na biglang dumating si Meng Nooran para bumisita sa oras na ito. Alam ni Old Lady Lewis kung ano ang iniisip niya at ngumiti, ngayon ang aming Lewis family ay iba sa nakaraan. Pagkatapos makuha ang kontrata mula sa Wanhao Company, sino ba ang hindi tumitingin sa amin? At saka, ang boss behind the scenes ng Wanhao Company ay si Young Master Dixon mula sa Yan Capital. Sa tingin ko ay naisip ko ang pamilya Meng na malapit nang sumikat ang ating Lewis family. Kaya naman maaga silang pumunta rito para makilala tayo. Tumango si Jane Lewis na medyo naiirita. Sabi niya, "Lola, sisikat na ang lola mo sa lalong madaling panahon." Naisip ni Jane Lewis kaya napaaga siya ng pagpunta rito para gumawa ng mga hakbang. "Lola, kailangan ko pang harapin ang mga detalye ng pakikipagtulungan kay Wanhao. Wala akong oras para mag-entertain sa kanya. Hayaan mong si Alex ang pumalit sa akin." Tumango si Old Lady Lewis at sinabing, "Sige, hayaan mo na sina Alex at Mark ang tatanggap sa kanya." Habang nagsasalita siya, napabuntong hininga si Old Lady Lewis na may damdamin. Actually, hindi na bata si Mark. Oras na para maghanap ng mapapangasawa. Hindi naman masama ang pag-unlad ng Meng family nitong ilang taon. Kung mapapangasawa niya si Meng Nooran, it will be a good thing for our Lewis family. Hindi nagkomento si Jane Lewis dito. Kilalang kilala niya si Meng Nooran. Napaka-realistic ng babaeng ito. Hindi siya dapat magkagusto kay Mark Lewis dahil isa itong basura. Ngunit hindi niya ito sinabi ng malinaw. Pagkaalis ni Old Lady Lewis, biglang nagring ang phone ni Alex Dixon. "Hello, ikaw." Nakita ni Alex Dixon ang isang hindi kilalang numero at magalang na nagtanong. Isang malutong at kaaya-ayang boses ng babae ang nagmula sa kabilang panig. "Mr. Dixon, gusto kitang i-treat sa isang pagkain. May kinalaman ito sa magiging kasal mo." Bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon. Pakiramdam niya ay tila may masamang balak ang babaeng ito. Isang kasal sa hinaharap. Siya kaya ay mula sa Yan Capital. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Jane Lewis. Nang makitang hindi siya nito napansin, malamig siyang nagtanong, "Lokasyon?" "Xinjiang Pavilion, ngayong hapon, Xianjiang Box." "Sige." Binaba ni Alex Dixon ang telepono at tinignan ang oras. Halos 11:00 na noon. Dapat ay magagawa niya ito sa oras kapag siya ay umalis. Tumayo si Alex Dixon at nagpaliwanag, "Jane, may gagawin ako mamayang tanghali,
kaya hindi kita maksasamahang kumain. Si Jane Lewis ay nalubog sa kanyang trabaho at sinabing, okay, hindi niya tinanong kung tungkol saan si Alex Dixon. Gayunpaman, nailigtas nito si Alex Dixon sa pagsisikap na magpaliwanag. Pagkaalis niya sa kumpanya, sumakay siya ng taxi papuntang Chingian Pavilion. Ang Chingian Pavilion ay ang pinakamarangyang restaurant sa Jinling City. Ilang mahahalagang tao lamang sa lungsod ang makakakain dito. Sabi nga, kahit normal na pagkain lang, aabot sa mahigit 10,000 yuan. Kumunot ang noo ni Alex Dixon, iniisip kung sino talaga ang gustong magpakain sa kanya. Pagdating niya sa Chingian Pavilion, pumasok siya sa antigong pasyo. Kaagad, dinala ng magandang hostess si Alex Dixon sa 9 winding corridor at sa bamboo house sa gitna. Dumadagandong ang batis sa labas ng bahay, at may malabong halimuyak na namamalagi sa bahay. Ang Chingian Pavilion mismo ang pinakamagandang restaurant sa Jinling. Sa Siangyeon Box, maliban kung ikaw ay isang kilalang tao, hindi ka makakapasok kahit na may pera ka. Kung tungkol sa paligid, sila ay mga pribadong silid tulad ng mga puting ulap at mga lilang ulap. Inalis ng magiliw na ginang ang kurtina at pumasok si Alex Dixon. Sa loob ng silid, isang magandang babae ang nakaupo sa mesa. Bahagyang nakakunot ang magaganda niyang kilay at bahagya pang tumapik ang mga daliri sa mesa. Halatang may iniisip siya. Nang marinig niya ang pagtanggal ng kurtina ay mabilis na tumayo ang babae at ngumiti. Sabi niya, "Third young Master Dixon, nandito ka na pala." Abangan ang susunod na kabanata.